Hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota Cubao. And at our back is the 2026 Toyota Alphard Hybrid Electric Vehicle Automatic Transmission. So let's walk around this and let's discuss the some of the features of this vehicle and what to avoid when inside this vehicle. Woo! Ano kaya yun? So try ikutan natin. And by the way, you may contact me at 0993-909-3753. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Dane TV. So what are we waiting for? Let's go! Actually, nag-video na ako. Nag-video lang ulit ako ngayon. Kasi hindi ko pala napindot. So anyway, tuwan-tuwa ako sa harapan nitong Alphard na to. Dahil mataas at malapad. Di ba? At ang safety features na meron tayo rito is yung front sensor niya, tsaka yung apat na front camera, tsaka front sensors. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, yung ilaw niya maliwanag yan. Kakasoli ko lang ng susi. Pero ito na lang demo natin. Okay? So yung grill niya, kaya ganyan din siya kalaki, is para sa mga butas niya, para yung hangin natutulungan niya na mapalamig yung makina natin. Walang air dragging dyan dahil pagpasok niya sa hangin, pagpasok niya sa loob, labas sa babayan. Okay? And then, ang size ng kanyang gulong, ikot tayo konti. Pero pakita lang natin yung headlight. Ayan po. Fog lamps. Is R19. Ang laki ng rim na to, no? Michelin siya. Ayan po. And then, meron siya yung 360 degree camera. Dalawa sa side mirror. Isa sa likod, isa sa harapan. And then, meron tayong collision mitigation. Ang guluhan lang natin. Ayan. So maganda dyan, kapag may mga nagpepreno sa harapan nyo, magpepreno ka din. Okay? Let's go. Sagad lang muna natin to. Hold Isasagad natin dyan. Titigil naman yan eh. Sagutin natin yung recline para makapasok tayo sa third row. So pasok na tayo. At sarado lang natin yan. One click lang naman yan. So by the way, this is my first time sitting here. Medyo init na init lang tayo due to yung area natin, bubong lang at wala siya yung fan. Okay? So, in order, para i-recline mo, no? Ito. Ayan. Taas lang natin ito. Sorry. Pero, dito kasi, sila secretary ang mga uupo rito. So, si secretary, meron dalawang cup holder dito. Meron siya Type-C USB charger outlet. At lalagyan na ng something. Ayan. So, ito yung point of view natin. Okay. Ngayon, kung gusto natin na medyo ayaw natin masulit tayo dito, ibaba lang natin tong curtain natin. So, hindi na tayo masyadong kita. Okay? Pag nakaupo ka dito, here is your um, cup holder, dalawa. USB outlet, Type-C. Dito pwede kayo maglagay ng cellphone. And by the way, in order for you to adjust your recline seat, ito siya, may lever dito. At aangat na siya. Ayan. So, tulak lang natin. And this is our comfort seat. So, itataas ko lang yung ating um,
headrest. Okay? So, ilan ba yung kasya dito? Sa size ko, dalawa lang. Ngayon, kung gusto po namin magkasya, ayan lang. Pero dalawang size ko lang tsaka isang bata ang pwede rito. Okay? Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, meron din pala tayong buttons dito. No? Okay? And then, meron din button dito para in case na pagbababa kayo, dito nyo na lang pipindutin. Ayaw niyang pumindot kasi nakasagad siya dito. Kailangan maitulak muna siya papunta roon. Kagaya lang. Okay? So, uupo muna tayo sa second row seat. Atrasolan na natin ito. Ngayon, nabanggit ko kanina, ano yung hindi nyo dapat gawin? So, ito medyo sagad na siya. Okay. Pero komportable pa rin ako kahit sagad kasi hindi naman siya yung totally na tumatama. Ayun lang, yung tulak lang ng ating paa, yung medyo hindi komportable. So, meron siyang dim light na ganito. Paano ba patayin ito? May shade holder din, ang galing ah. Hindi ko na napansin yan. I think shade holder din to. Ba, sala na, may 3D. Ngayon, ano yung sinasabi ko kanina na hindi nyo pwedeng paglaruan? Ito, yung cellphone niya. Ito pala. Yung cellphone niya na to is the remote. Yung seat, audio, climate, light, sunshade, smart comfort. Ayan. No passenger detected kasi hindi tayo nakaupo. Pero kung uupo tayo, pakita natin. Ayan. Na-detect niya na. Ayan, meron na. My original. Sige, energize. Okay. Ayan, na-adjust na yung ano ko, yung back. May massager siya sa likod. Meron. Galaw siya doon. Ngayon, focus sa work. Pati yung binti natin gumagalaw din. Relax. Mababa tayo. Pero yung aircon hinaan natin, lumalakas siya. Baka E26 lang natin lahat. Okay. So, naka 26. Nagmamasad sa likod ko. Ayun. Changing the dream mode. Ayan. Pag gusto na natin matulog. So, yung dim light din natin nag-iba. Okay. So, marami tayong kakalkalin pa rito. But due to limited time, baka masyadong humaba yung vlog natin. Tama rin na kayo panoorin to. So, ibabalik na natin to. So, by the way, ingatan nyo to. Yung cellphone na to. Kasi pag yan na disgrasya, that's 300,000 pesos. So, yun, nakita nyo, nag-26 siya. Nag-change natin. Anyway, yung color pwede mapalitan. Yung dim light, ayun. Patay na natin ilaw, tapos ayun yung dim light. Paano buksan? Ito pa, mag-aaral kami ilaw. Yung, wala siyang, may ano to, moonroof to. Roof shade, ayun. Ayan. So, moonroof lang siya ha. Hindi siya, ano, hindi siya, what do you call this? Sunroof. Okay. So, meron pa siyang mga
makakalkal dito. Ibak lang natin to. Ito, definitely lagayan ng drinks. Okay? Lagayan ng drinks yan. Meron din tayo holder dito. May kangaroo pocket tayo dito. And all leather tayo rito. Premium na premium. JBL pa yung speaker natin. Okay. So, sa harap na tayo. Bago tayo pumunta sa harap, okay, we have 4-eye sensor dito. Spoiler, wow, ang ganda. Alphard na logo. And sayang lang, hindi natin pwedeng buksan kasi sasabit yan. Baka magbayad tayo, ayoko. Back camera, ayan. So, tara, sa harapan na tayo. Naka-auto kasi kaya malakas yung one lang natin. Okay. Meron siyang controls for the doors, sliding doors, excuse me. Meron tayong set 1, set 2, set 3 kasi si driver number 1 o owner number 1, owner siya tapos number 2 sa kanya, tapos si kapatid. Kasi 'di ba, hindi naman tayo pare-parehas ng tangkad, height, tsaka yung build natin. So may kanya-kanya tayong comfort sa side mirror, sa rear mirror, sa upuan. So isang pindot mo lang diyan, magse-set na 'yun sa'yo. Okay? So ang driver naman dito very komportable, relax na relax. Pag nagkapera ako at yumaman ako, ito yung bibilin ko. Okay? So, yung kanyang manibela, ganda. Parang Fortuner LTD, lane keeping assist, cruise control. Ayan. Ang maganda sa cruise control, masaset mo yung speed na hindi ka na mapapagod na mapak sa silinyador. Okay? May voice command siya, and so on. May paddle shift na rin siya. At yung screen niya, laki, grabe. Yung back camera niya, ayan, oh. Nasa rear, yung rear na nakagad niya. Anyway, dito muna tayo sa kanyang compartment. May HDMI outlet, Type-C, 12 volts charger. Ang laki ng compartment niya. Pag ikaw nagdadrive dito, relax na relax ka. Yung isang kamay mo nakahawak lang dito. And then yung isa relax lang dito. Meron tayong dalawang USB Type-C outlet doon, charging tsaka Apple CarPlay or whatever. Android. EV mode. Ayan. Ako. EV mode. Kapag full charge na yung battery. Electronic parking brake. Para hindi ka na hila-hila. Pindot lang ng pindot. Traction control. Eco mode. Auto hold. Pag traffic. Pakinabang. Sobrang laki ng pakinabang na yan. And then, wireless charger natin. Ayun. And isa sa pinakagusto ko rito yung Nano X. So ano ba yung Nano X? Ang maganda dyan, nililinis niya yung hangin sa loob. So, paikot-ikot na hangin dito, filter ng filter yan. Okay? So, dito is English natin. Don't create muna tayo kasi hindi naman atin to. Continue. So, yan yung, hindi natin napakita. Yan. So, music, calls, pag naka-bluetooth ka sa kotse. Oh, meron pang driving assist. So, ito yung mga features niya. Pre-collision mitigation, yung mga sensor doon sa taas. Blind spot monitoring sa side mirror yan, pag umilaw. Safe exit, yun din yun. Parking sensor, pwede nyo i-off. Rear traffic, pag nagbabaking ka. Medyo hindi lang kita. Ayan. Lane departure alert, pag
nawawala ka na sa linya, ibabalikan niya, lalo-lalo na kapag long driving kayo, pagod kayo, diba? So, dito wala naman akong masyadong pakikialaman dyan. Ang titingnan natin yung navigation, kung ano yung itsura. Map display, route, guidance, map update, back natin. I think ito siya. Ayan. So, kung gusto natin pumunta ng SM North, type lang natin. SM North. So, 14 minutes. Walang traffic Pag hapon yan, 30 minutes yun eh. So, let's go. The route guidance will start now. In 200 meters, left turn. So, wala ka nang problema sa map kung wala kayong internet, di ba? Pero, meron pa akong di napapakita. Ito, madali na naman to sa debugger to. Yung view. Tapos, yung side mirror natin, i-open lang natin. Ayan. So, nag-adjust. Ayun checking the surroundings kung tatama ba tayo. At least, hindi na tayo bababa to check kung may masasabit ba o hindi. Yan isa sa maganda sa mga top of the line talaga, mga ngayon, sa view, pwede pa natin pindutin kasi ay wala, yun lang. Okay, ganun lang siya. Siguro pag umaandar, yan yung makikita natin yung gilid lang, yung harap, ay ako. Bukan na, hindi pala. Ayun lang. Ganun lang yung view niya. Okay. So yan, kahit pa paano naikutan na natin to at nagkaroon na tayo ng idea kung ano ba meron sa loob ng Alphard hybrid na ito. So, meron tayong unit ngayon. Tara, tignan natin. Or baka mapanood nyo to after a week at wala na tong unit na to. You may contact me at 0993-909-3753. Pa-schedule kayo. Text nyo ako. Tapos, kung kailan meron ulit, tatawagan ko kayo. Pag tinawag ko kayo, punta na kayo kagad ha. Kasi, itong unit na to, definitely pinag-aagawan po ng mga Chinese to. And especially talaga mga mayayaman. Okay? So, see you guys. See you in our dealership para ilabas yung bago nyong Toyota Alphard. O kung hindi naman Alphard, baka yung mga Vios, etc. Bye!